talagang ang hirap ng trabaho namin pag ganitong walang service. Talagang akyat baba, akyat baba. Nako, merong kawad ng kuryente tsaka puno, yuyuko muna tayo. Delikado. Mababa na naman to, ito mababang kawad ng kuryente. Ito na naman. Ganito ba, Dar, na ganito kalakas ang ulan, tuloy pa rin ang trabaho? Opo. Dara-diretso pa rin po ang trabaho hanggang mapuno po yan. Ano bang pangarap mo para sa'yo o sa pamilya mo? Ang pangarap ko lang naman po sa pamilya ko, basta makapagtapos lang ng pag-aaral yung dalawang anak ko. Nandito po tayo ngayon sa may Pandacan, Maynila at makakakilala na naman tayo ng isang huwarang individual, si Darwin. Regular natin nakaka-inkwentro ang mga kagaya ni Darwin. Pero madalas hindi natin napapansin yung mga kagaya niyang nagtatrabaho sa mga kalye natin. Isa kasi siya sa mga nangungulekta ng mga basura at mga kalat sa ating komunidad. Madalas, medyo minamata po ang kanilang trabaho, pero hindi natin makakaila na marangal at tapat ang mga kagaya ni Darwin na pinili yung ganitong trabaho, matustusan lang at masuportahan ang kanyang pamilya. Tara, kilalanin natin si Darwin. Ako si SB, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Bibigay pa kami sa iyo na. Ako si SB, Sam Versosa. Magandang araw sa inyo. Kamusta kayong lahat? Ha? Darwin, ako si SB. Kamusta ka? So Darwin, para alam ng mga manonood, pwede mo bang ipaliwanag yung iba't ibang klase ng operasyon ninyo? Kasi alam ko, hindi lang basura ang kinokolekta ng DPS, di ba? Ang mga ginagawa namin, pag sinabi ng district manager namin, mapping. Mapping kami. Lahat ng kalsada sa District 6, lahat ng mga naglalabas na basura, mga kahoy-kahoy, kinukuha namin para wala lang makita sa bangketa. Yun yung mapping. Opo, mapping. Pag hauling operation naman, yung mga request ng barangay. Pag nag-request yung barangay, kagaya niyan po, yung may mga nilabas yung residente niya, yun ang mga kinukuha naman po namin. So hauling ang operasyon nyo ngayon. Opo. Pwede ba akong sumama para mapakita nyo sa akin kung anong ginagawa nyo sa pang-araw-araw? Sige po. Tara, sige, sama ako sa inyo tayo, ha? O, sige, tara. Masama ang lagay ng panahon nung araw na nakilala ko si Darwin. Tangit kapote at bota lang ang pananggalang namin laban sa ulan. Gayunpaman, tuloy ang trabaho ng mga palero gaya ni Darwin. So binubuksan niya lang muna to para pag akyat namin, dire-diretso na yung pagkuha ng mga basura. O tara na! Limang taon nang nagtatrabaho bilang palero o kolektor ng basura si Darwin Asne, tubong Isabela na piniling maipagsapalaran dito sa Maynila, dulot na matinding kahirapan. Problema yung pera. Nagtatanim ng palay, naggagapas ng palay. Kung mais naman, naghanap kami ng mga hindi nakukuha ng nag-aani ng mais. Parang yun ang binibenta namin. Kaibaan naman ng buhay dito, may pera ka, nauubos lang din. Kasi sa dami ng bayarin. Ganun lang din. Araw-araw kung kumayod ang mga palero gaya ni Darwin. Walang palya sa pag-ikot at pangungulekta ng basura sa mga barangay sa ilalim ng District 6 ng Maynila. Kwento nga sa akin ni Darwin, maski raw nung kasagsagan ng pandemya, tuloy lang ang serbisyo nila. Mahirap nung pandemic po kasi Nagkasakit. kami lang po yung nasa kalsada. Tapos pag uwi sa bahay,
medyo tambay ka muna sa labas, linis sa katawan. Yung pinagbubaran mo, lagay sa balde, hindi mo kaagad mahalikan yung mga anak mo at saka asawa. Buti hindi ka nagkakasakit nun. Hindi po kami nagkaroon naman ng sakit sa awa ng Diyos po. Hindi lang panahon at dumi mula sa mga basura ang kalaban nila Darwin sa pang-araw-araw. Nariyan din ang pagod at pagkapo dahil sa paulit-ulit na pag-akyat panaog sa truck. Ngayon lang ang hirap ng trabaho namin pag ganitong walang service. Talagang akyat baba, akyat baba. Yung pagkuha naman ng mga basura, medyo hindi naman ganun nakakapagod. Pero yung akyat baba, Akyat baba. yun yung medyo may konting challenge, kumbaga. Kani-kanyang diskarte rin ang mga palero upang mapanatiling malinis ang kanilang sarili. Gaya na lang ng pag-upo sa bubong ng truck para hindi mababad sa basura. Pero maski ito, may kaakibat din na panganib. Ako, merong kawad ng kuryente tsaka puno, yuyuko muna tayo. Delikado. Babaw na ako. Malinaw yung mata mo dito. Malinaw. Ito na naman. Mababa na naman to. Ito, mababang kawad ng kuryente. Ito na naman tayo. Yuko. Sige. Ayon kay Darwin, kailangan talaga nila ng iba yung pag-iingat sa trabaho. Lalo pat malupit ang realidad ng gaya niyang palero. Itong trabaho mong pagiging palero, job order pala to. Job order. Paano pag nagkakasakit ka? Paano yung pamilya mo? Pag nagkasakit po, pwede naman po magpaalam sa team leader. Sila na po bahala po magpaliwanag. Mula sa opisina ng DPS sa Pandacan, nagtungo kami sa barangay 897 sa Punta Santa Ana. Dito tumambad sa amin ang samot-saring tambak ng basura na aming kokolektahin ngayong araw. Mapapansin nyo, halo-halo na yung basura. May mga kahoy, may mga bote, may mga babasagin. Minsan may pako pa, so medyo doble ingat tayo. Oras na para magbanat ng buto ang inyong Kuya SB. Ito, puro bato. Puro bato. Hindi biro itong trabaho nila Darwin na pagiging palero dito sa Maynila. Akala mo, akala ko mga magagaan lang na sako pero ito ngayon, puro tiles, bato, babasagin. Ilang oras ko pa lang sila nakakasama pero grabe tagaktak na yung pawis ko. Ano pa kaya sila na araw-araw ginagawa to at nililinis yung buong kamay nila. Ganito ba, Dar, na ganito kalakas ang ulan, tuloy pa rin ang trabaho? Opo. Diretso pa rin po ang trabaho hanggang mapuno po yan. Katuwang sa paghahanap buhay ni Darwin ang kanyang asawa na si Jem. Empleyado rin ng DPS o Department of Public Services at nagtatrabaho naman bilang isang street sweeper. Nagkakilala ang dalawa dahil sa negosyong parisan ng tiyuhin ni Darwin. Dati, nagtitinda kami ng pares. Yung negosyo po namin dati, may araw na malakas, may araw na mahina. Tsaka grabe pagod. Puyat sa gabi, hanggang madaling araw, nagtitinda pa ng umaga. Malaking tulong sana sa kanilang gastusing pamilya ang parisan, subalit nagsara ang negosyong ito. Kaya sa paglilinis na lang ng lansangan, umaasa ang mag-asawa sa kanilang pang-araw-araw. Kapos na. Lalo-lalo na ngayon, dumating na naman yung mga bills. Yung bahay, may isang buwan kaming hindi na bayaran. Kaya naman, kinakailangan pang dumoble kayod ni Darwin. Palero sa umaga, tricycle driver naman sa gabi. Kagaya niyan, delay. Nakapokus ako minsan sa tricycle. Gagarahe ako hanggat hindi ako nakakakita. Pambili ng pagkain kaumagahan, pangbaon ng mga anak ko.
Minsan pag sinuwerte, nakakakuha ko ng mga 500. Pag wala namang masyadong pasahero, 300, ikagarahe ko na. Dasal lang po. Nakakayanin. Kaumagahan, nagigising tayo ng maayos. O hanap buhay ulit para matustusan natin yung mga pangangailangan. Mga ilang taon mo pa na nakikita yung sarili mong ginagawa to, Darwin? Hanggat kaya po. Hanggat kaya magtrabaho. Hanggat kaya ng katawan? Trabaho. Kakayanin po. May tanong ko sa Darwin. Ano bang pangarap mo para sa'yo o sa pamilya mo? Ang pangarap ko lang naman po sa pamilya ko, basta makapagtapos lang ng pag-aaral yung dalawang anak ko. At abang patanda tayo, gusto ko sana magkaroon ng sarili kong tricycle. Tricycle. Opo. Sarili mong negosyo para hindi ka na nagbaboundary. Apo. Kasi sayang lang din yung panahon, mas humihina yung tao pag nagpapahinga. Yun lang naman po ang pangarap ko, basta makapagtapos yung dalawang anak. Matapos ang halos 30 minuto, naikarga na rin namin sa wakas ang mga tambak na basura sa barangay 897, Punta Santa Ana. Tama? Ito na yung pinakahuli. Halos makiklear na natin yung buong basura dito sa barangay ng Punta Santa Ana. Grabe. Ubos ang basura, malinis na kalsada. Hindi lang basura ang kinokolekta ng DPS, kasama na rin dyan ang mga kalat na nakakaabala sa daan, gaya ng mga naglalakihang bato na ito. 1, 2, 3, kamay! Kasama ko yun sa mga inahakot ng mga DPS natin, basura, kahoy, construction materials, pati yung ganyang kalalaking bato, hinahakot nila. Pero sa kalagitnaan ng aming paghahakot, bigla namang bumuhos ang malakas na ulan. Ganito ba, Dar, na ganito kalakas ang ulan, tuloy pa rin ang trabaho? Opo. Dala-diretso pa rin doon ang trabaho hanggang mapuno po yan. Gaya ng sabi ni Darwin, tuloy lang ang trabaho. Sakay, sakay! Okay, larga na! May akakutin na naman. Kanina, sobrang init, sirikang araw. Ngayon, buhos ang ulan, pero tuloy pa rin sila sa trabaho. Hindi biro ang lakas ng ulan. Kaya naman, minabuti na naming magpatila para makapagpahinga na rin kami ng saglit. Salamat po. Okay kape muna tayo konting pampainit lang ng katawan. Pambigay ng lakas. Ako napagod sa inyo. Bukod sa pahinga at kwentuhan, nakipagbiruan na rin sa akin ang magigiting nating mga palero. Buti walang nagkakasakit sa inyo. Wala pa naman. Sanay na? Sanay na po yung katawan namin. Sa araw-araw kahit mabigat, parang naging immune Immune na, sanay na yung katawan ninyo, no? Sanay na. Parang katulad din sir sa mga leon Kasi Oo. pura yun, mahirap yun. Kasi iba-ibang klase ng waste ng nakakamoy nila. Pero hindi nakakasakit. Nagiging healthy pa nga sir. Nagiging healthy pa, no? Kasi nai-immune yung katawan sa germs. Kasi nga, di ba may kasabihan? Yung counting dirty para healthy. Konting dirty para healthy. Tama. Nang tumila na sa wakas ang ulan, tuloy na muli kami sa aming trabaho. Ano to? Natapos na natin yung hakot natin ngayong araw. Saan na tayo ngayon? Bale, magpapadaan po kami sa truck namin, dadaan po kami sa may office. Doon kami tatambay. Hintayin na lang namin yung pagbalik. So back to base muna tayo. O sige, balik na po kami sa office nila. Dahil medyo puno na yung truck, dito na ulit tayo sa tuktok ng truck sasakay.
Sa biyahe pabalik ng opisina, mas nakilala ko pa sina Darwin at kanyang kapwa palero na binahagi ang kanilang mga pagtingin sa buhay. So, nandito na ako kami sa taas ng truck na Kopo kasi puno na yung truck ng basura natin. Wala na tayong mapwestuhan sa likod. So, kasama ko si Darwin at si Manuel dito sa tuktok. So, kanina ko pa sila kinakausap kung bakit ito yung napili nilang trabaho. Sabi nga ni Manuel kanina, sabi niya, Mas marangal na hanap buhay kaysa naman mag-addict, magnakaw. Ito pares na labanan sa pakikibaka sa araw-araw na panghanap buhay para sa pamilya. Ang masasabi ko, kahit maliit yung sahod, marangal naman yung trabaho namin kaysa tumambay. so bilib ako kay Darwin, Manuel, tsaka sa mga kasamahan namin dito sa DPS na mga palero. Dito, lumalaban sila ng tapat. Yan ang mga kwento ng mga ordinaryong Pilipino na hindi natin mapapansin. Pero ito, ngayong araw, nakita ko po ano yung hirap na dinadanas sila. Umulat umaraw, tuloy-tuloy sa pagkayod. Umulat umaraw, tuloy-tuloy sa trabaho. Ano masasabi mo, Darwin, doon sa mga taong hindi napapansin yung ginagawa niyong tulong sa lipunan? Minsan minamata pa tayo, minsan minamaliit. Masasabi ko lang po sa kanila, wag sana po maliitin yung kagayang trabaho namin at babasura. Fair naman po na trabaho. Fair naman po sa kita. Pinagpawisan din po namin. Tara. Isang araw ng pangungulekta ng basura at pagsama sa mga palero natin. Tingin ko nakakilala na naman ako ng mga bagong bayani natin sa bansa natin. Mga palero ng Maynila na hindi nabibigyan ng pansin. Ngayon alam na natin kung gaano kahirap ang trabaho nila. Saludo ako sa inyo. Bago ko mamaalam sa mga palero ng DPS Pandakan, may isang pabonus na handog muna ang inyong Kuya SB. At dahil sinama niyo ako, gusto ko muna magpasalamat sa inyo. Gusto ko sabihin salamat at pinakita niyo kung gaano ka rangal at fair. Sabi nga niya, Parehas ang laban. so dahil lumalaban kayo ng pareho at nagtatrabaho kayo ng tapat at marangal, bago ako umalis, may konting regalo lang ako para sa inyo. Bawat isa sa inyo, bibigyan ko tig sa 10,000, okay? Okay? Okay, congratulations konting regalo lang ha. Hindi matawaran ang mga ngiti ng mga nakilala nating palero. Pero hindi pa riyan nagtatapos ang ating kwento. Pero sandali lang ha, isasama ko muna si Darwin, may pupuntahan lang kami. Okay lang? Maraming salamat. Okay. Tinagpo namin ni Darwin ang kanyang asawa na si Jem at bunsong anak na si Laika para kanila ring masaksihan ang mga inihanda naming sorpresa para sa kanilang pamilya. Darwin, Jem, at Laika, sabi ko nga, nandito kayo sa programang Dear SB at kanina sabi mo, napapanood mo yung programang to. Dahil napabilib nyo ako, dahil sa mga trabaho nyong nakakaambag at nakakatulong sa lipunan, may munting regalo ang programang Dear SB para sa pamilya nyo. At para sa unang handog ng Dear SB. Darwin, Jem, Laika, ang unang regalo ng Dear SB para sa inyo, ito, negosyo package para sa inyo. Alam ko, nagluluto kayo ng pares at ito, mobile parisan para kapag sa kinikita ninyo. Ito regalo ng Dear SB para makatulong na dagdag na gastusin ninyo pang araw-araw. Kinumpleto na namin lahat ng plato, kutsara, kaldero, lahat ng kakailangan ninyo. At ito, sabi nyo nga, pinoproblema nyo yung renta, di ba? Ng pwesto. Ito, kahit wala nang renta kasi mobile siya. Kung saan nyo dalhin, pwede. Ito, mobile parisan na regalo ng Dear SB. Sa pares din po kami nag-umpisa dati. So, ayun nga po, dahil ginawa po yung kalsada, natigil po, obligado po kami magtrabaho pareho. Kasi po, sa hirap ng buhay, hindi po namin mapoprovide yung pangangailangan ng mga anak namin. Po, malaking tulong po talaga ito para sa amin. Thank you po. Maraming salamat po kasi may dagdag kami pagkakakitaan. Alam mo, maganda to habang nagdi-DPS ka, habang nagpapalero ka, may dagdag kayong pagkakitaan, pagtutulungan, mag-asawa. Sabi ko nga kunting sipag at tiyaga, wala namang madali sa mundo lahat pinaghihirapan. Gaya ko, nag-umpisa ako sa wala.
Sinubukan kong magnegosyo na maliit hanggang napalaki ko. Hindi pa rin yan nagtatapos ang ating mga handog na regalo sa pamilya ni Darwin. Ang iba pang mga pasorpresa sa pagbabalik ng Dear SB. So ito, regalo ng Dear SB. Sana mapalaki nyo at mapalago nyo. Pero hindi lang yan tatapos yan. Siyempre, nasa Dear SB ka. Meron tayo mga grocery package para sa inyo. Pasok na yan! So ito, handog ng Dear SB para sa inyo. Para hindi nyo na alalahanin yung mga susunod na mga araw, linggo at buwan ninyo. Kompleto ho yan, pagkain, mga kailangan sa pang-araw-araw. Regalo ng Dear SB para sa inyo, Thank ha? you po, Darwin. SB. Laika, kumusta? Okay ba sa yan? Mahilig ka ba dyan? Pero pangalawa pa lang sa regalo natin yan. Meron pa akong regalo para sa iyo, Laika, at sa kapatid mo. Ilabas na yung mga school supplies para sa mga magkakapatid. So ito, Laika, para sa iyo, at sa kapatid mo, para ngayong darating na pasukan, kompleto kayo ng gamit. Bawas na rin sa iisipin sa nanay at tatay mo. Thank you po. Malaking tulong na po yan para sa amin. At para tuluyang matupad ang mga pangarap ni Darwin para sa kanyang pamilya, may huling regalo para sa kanya ang inyong Kuya SB. Nakasama ko si Darwin, pati yung mga kasamahan niya doon sa DPS at talagang napabilib niya ako at lahat sila binigyan ko ng tig sa 10,000. Pero hindi pa yon dahil sinabi rin niya sa akin yung pangarap niya. Ang pangarap daw niya magkaroon ng sarili niyang tricycle at para matulungan kayo, mag-iiwan ako ng konting tulong ko sa inyo para matupad yung pangarap mo. Ibubulong ko na lang sa iyo, Darwin, ha? Ay, rito. Mag-iiwan ako sa iyo ng... Narinig mo yun, ha? Narinig mo ba yun, Laika? So, sana, mabili mo ng pangarap mong motor, pangarap mong tricycle, makapagdagdag sa pagkakakitaan nyo sa pang-araw-araw. Salamat po. Maraming salamat po kay Sir. Sana po, marami pa po kami matulungan na kagaya namin. Sana po makita nyo po yung mga kagaya namin mga naghihirap sa buhay, matulungan. Maraming salamat. Hindi ko po kasi in-expect na mangyayari din po sa amin to. Although pinanonood ko lang po lahat ng mga tinutulungan niya, then ngayon po, isa na rin po kami sa natulungan niya. Sana po, wag po siyang magbago. Marami pa po siyang matulungan na deserving, kagaya po namin. Okay, tara, grupo! Thank you po. Darwin, Laika, Jem! Sana magsilbing inspirasyon sa ating lahat ang naging kwento ni Darwin na minamataman o minamaliit dahil sa kanyang napiling propesyon ay taas noo pa rin lumalaban at hinaharap ang anumang hamon ng buhay ng patas. Naway patuloy siya'y mamuhay ng marangal at mapalago ang lahat ng ibinigay natin para maabot ang lahat ng pinapangarap niya sa buhay. Muli, ako si SB, Sam Versosa, at ito ang Dear SB. Dito po tayo sa Barangay Kupang. Dito po tayo sa labas ng bahay ni Ate Wilma. Ako po si Wilma Marquez. Bilang single mother po, lahat po ng sakripisyo ng isang ina gagawin po para sa mga anak. Ko gano'n kayo kasipag sa pagbebenta at pagtitinda. So ito, pandagdag lang po. Ito po yung surprise namin.